Magandang araw sa inyo, idol. George Kiano here, the car loan expert. Tamang-tama, oh. Nandito na naman ako ngayon sa loob ng dealership, Ford Libis. Dealer na madalas po ang gumawa ng content, reviews. At dito rin po ako nagre-release ng bagong Ford vehicles. Kaya kung kayo po ay tubayin ng bagong Ford, mag-message na kayo sa video ito or i-follow nyo ako sa aking Facebook page, the car loan expert. Free quotation mga ka-idol. At kung sakaling nag-apply po kayo sa akin at na-approve through in-house financing, libre ang quality dashcam. Starting this October hanggang December. Free quality dashcam, free installation mga ka-idol. No voiding of warranty, no splicing, plug and play lang yan mga ka-idol. Okay? So right now, meron tayong magandang SUV na i-feature sa inyo. Na maybe some of you guys ay nangangarap na bumili po ng bagong SUV. At tutulungan ko kayo mag-decide mga ka-idol dahil ako rin mismo ay may mga tinitignan na magagandang brand na para sa akin ay may magandang performance din dahil ayon sa aking pananaliksik, experience at based lang din po sa pagtatanong-tanong ko sa aking mga relatives and friends, maging sa aking mga customer, I have 3 proven brands na sa tingin ko ay pasok o nagre-resonate sa akin. Una is the Ford Everest Sport. Yan. Okay? Pangalawa is the Mitsubishi Montero. Pangatlo is the Isuzu MU-X. So George, bakit kursunada mo ang Everest? Hindi ang Fortuner. Dati ka namang ahente ng Toyota. Para sa akin, maganda talaga ang performance ng Everest. Unang-una, very spacious. Pangalawa, guwapo. Pangatlo, maganda ang performance. Pang-apat, maganda ang riding comfort, safety, at technology. Pagdating naman po sa pyesa, available. Yun nga lang, medyo may kamahalan ng konti dahil ni-encourage po kayo ng Ford na bumili po ng original parts. Okay? Montero, well, maganda rin ang kanyang design. Poging-pogi, di ba? Riding comfort, hindi na questionable yan mga ka-idol. Power, isa rin yan. Pero when it comes to cabin space, yun nga lang. Medyo yun ang kanyang downside mga ka-idol. Isuzu MU-X, well, hindi masyadong loud. Pero when it comes to branding at yung performance at syempre yung reputation ng Isuzu, proven and tested na yan mga ka-idol. Kumbaga, kung sakaling ibibenta mo yan, definitely Isuzu Fanatics po yan at mapipresyohan mo talaga ng maayos. Okay? So right now, i-feature natin, iikutan natin itong Ford Everest Sport. Pinakagwapo na SUV para sa akin. Tara, let's go mga ka-idol. Okay. Ready na ba kayo mga ka-idol? Tara, ikutan na natin to. This one is a 2024 next gen Ford Everest Sport 2.0 4x2 6-speed turbo diesel engine automatic transmission. At ang price po niyan ay nasa 2,139,000. We have a cash discount for cash buyers. Bank PO, we have a promo for the month of October. And kung buying po kayo by December, mas maganda mag-apply na po kayo ngayon or by November. Dahil by December, definitely baka hindi po ninyo tamaan yan. Maybe umabot po kayo by next year. So I suggest mag-apply na po kayo this month or maybe by next month. Okay? As you can see, sa lahat po ng mid-size SUV, si Ford Everest lang po ang may kakaibang design when it comes to front fascia. Bolder, masculine, very sporty mga ka-idol. No? Siya lang po ang may no-offer na C-clamp headlamps. Mated ito ng LED DRL, multi-reflector headlamps, bulb type, side turn signal lamps, LED yung ating fog lamps, wider, shiny piano black finish front grille, malaking
Ford emblem na may badge na Everest. O, see? Then, ayan, as you can see, no? Napakaganda ng design ng kanyang hood. It signifies na matibay yung construction. Pagdating naman sa baba, ayan, malinis yung kanyang under chin. May cover, dalawang tow hook po dyan. Okay, may space pa dito para paglagyan ng inyong additional horn kung sakaling magpapalit po kayo, mag-upgrade po kayo. And then pagdating po sa hood, ayan, no, malapad, aerodynamic yung windshield, may rain sensing na rin po yung kanyang wiper. Okay, maybe some of you guys are asking, no, is it naka 360 camera na ba? Well, unfortunately not. Sarap po natin is front sensor, meron tayong reverse sensor at reverse camera. Okay? So when it comes to engine, okay, 2.0 liter, 170 PS at 405 Newton meter of torque. 6-speed na automatic, turbo diesel engine, rear wheel drive, kayang mag-produce ng 7 to 9 km per liter on city driving, lalo na kung sobrang traffic. At kung highway, kaya niya ng 9 to 12, depende sa inyong driving habit. At of course, malaking fuel tank capacity na may 80 liters. Guys, sobrang generous na po nun. Okay? When it comes to dimension, kilalang kilala po si Everest na taller, wider and longer, na meron 16 feet yung length, 6.4 naman yung width, 6 feet naman yung kanyang height. Yung water weight niya, kaya po niya ng 800 mm water weight, 227 mm naman yung kanyang ground clearance. Okay, mating po ito ng 20-inch na alloy wheels tire. Ginamitan po yan ng Goodyear na Wrangler na may sukat na 255 by 55 R20. Okay, ginamitan din po ito ng ventilated disc, front and rear with ABS and EVD. Tapos double wishbone yung kanyang suspension with coil spring. Sa likod naka coil spring din and Watts link. Maybe some of you guys are asking, ano yung Watts link? Maybe ito yun mga ka-idol, oh. Ayan, nakita nyo yung bar niya yan? Yung bar na yan, yan po yun, Watts link, no? Okay, tapos standard po itong mudguard. Malaki yung kanyang running board, very premium. Functional air vents, may sport tayo dito na badge. Aerodynamic yung ating roof rail, all black. Piano black finish door handle, piano black finish and matte black. Tapos power retract yan mga ka-idol, no? Power fold, side turn signal lamp. Then as you can see mga ka-idol, tingnan nyo yung side. Lakas makapamayawang mga lodi. O, di ba? At narito ang kanyang susi. Susi ng inyong kaligayahan. Meron tayong door opener, door locks, double press para sa inyong power lift gate. Ayan, titigan nyo na maigi mga ka-idol. Okay, so pasukin na natin yung kanyang interior. Yun, see? So pag sinabi mong Ford, talagang kakaiba, di ba? Kakaiba ang design mga ka-idol. Okay? So, as you can see, yung kanyang materials, very premium. Maging leatherette. Yung mga plastics po niya. Okay? Narito yung kanyang door locks, lock and unlock. Door opener po natin. Nandito yung controls para sa ating side mirror and windows. Bottle holder. Meron tayong 8 speakers, 7 airbags. Kasama yung kanyang knee airbag. Nandito yung controls para sa ating ilaw. Ayan mga ka-idol, oh, tignan nyo maigi. See? Ayan. Tapos nandito naman yung bukasan ng ating lift gate.
Dashboard po natin, minimalist. Okay, this one is 8-inch, no, colored yung sa ating instrument cluster. While doon naman sa kanyang infotainment is 10-inch portrait na touchscreen and Apple CarPlay, Android Auto with Bluetooth function, and then auto climate control. Okay, dalawa po yung ano natin, no, temperature para sa ating driver and passenger. And then 3-spoke steering wheel. Nakarap po ito ng leather. May mga controls po tayo dito gaya ng ating cruise controls sa ating telepono, Sync 4 mga ka-idol. Okay? And then also pagdating dito, ayan, 6-speed automatic. Nandito po yung indicators, electric parking, dalawang cup holders. Nandito naman po yung mode, driving mode natin mga ka-idol. And I think meron din dito mga Lodi, no? Makikita mo rin dyan. I don't know kung dito or dito. Hindi ko pa nasubukan, ano? Okay. Sa ating seats naman, okay, combination po ito ng leather and leatherette. So, nasaan yung leather? Narito po yung leather. Ito po yung leatherette. And then, 8-way driver and passenger adjustable seats yan mga Lodi. And very ample space. Tsaka natin mga Lodi. Ayan o. See? Okay. Ayan. So, ayan. Mga ka-Lodi, oh. Tignan nyo. Oh, nandito yung mga controls. Ayan. So, very intuitive mga ka-idol. Lagayan ng phone natin. Mga cards natin. May mga ports tayo dito gaya ng USB ports para sa ating iPhone. Ayan. Pwede tayong maglagay dito ng mga any accessories. Malaki yung kanyang center armrest. Ayan, meron pa ditong storage. Okay, large storage here sa glove compartment. Ayan, very premium mga Lodi ha. Ayan. See? Tapos LED yung ating map lamps. Ayan. Okay. And then individually meron po tayong mga grab handle. So sa ating mid variant, ayan, wala po tayong yung sunroof or moonroof. Okay? And lahat po yan naka-individual airbags. Yun. Very ample space as you can see mga Lodi. Oh. Di ko pa masyadong na-adjust. Kaya medyo mababa lang ako. Ayan. Sasagad ko ng taas. Lodi. Ayan o. Ayan. Ayan na. Taas. Ito na yung taas. For the height of 5'5". Tapos ganito naman po yung itsura ng ating yung front. Ayan. Ayan. Eh, manageable naman yung mga Lodi. Okay? Ayan. See? Ayan. Okay? Second row seats. Ayan. So, meron tayong speaker dito. Door lock and unlock. Door opener natin para sa window natin. Meron tayong bottle holder and another speaker here. So dito it's purely matte black na, and then ito synthetic leather na meron tayong stitching here. 60/40 split fold, and then meron tayo dito armrest. Okay? And then may switch tayo dito para sa ating fan, para mapalakas po natin yung ating fan, and then meron tayong USB ports here. Ayan. Then dito naman is 50/50 split fold and half a flat fold ito mga ka-idol. So pwede po kayong matulog po dito. Okay? Ayan. So napakagwapo talaga ng Everest. Ayan. So dito sa likod makikita mo, ayan,
rear spoiler, LED yung kaning third brake lights, meron tayong rear wiper, defogger, LED yung tail light po natin na merong malaking Everest dito, rear view camera, reverse sensor. I don't know kung this one is functional, no? I think functional naman, ano. And then reverse sensor. Narito yung kanyang spare wheel. Okay? Steel rim yan, mga lodi. Then try natin buksan to. Ayan. See? So meron tayong 12 volt socket here. Mayroon ditong speaker, inserts, tapos okay, nandito yung tools natin. Okay, meron din tayong mga para sa child seat Isofix, mga lodi. Okay? So ito, ano mo lang yan, mapo-fold mo na yan. Ayan. Ayan. See? So ganun ka spacious yan, mga lodi. Flat fold po yan hanggang likod. Ayan. See? So meron tayong grab handle para ima-manual mo. Pwede mo rin tong pindutin. Still LED yan, mga lodi. Okay? Okay, ano ba yung mga other features na di mo makikita dito, mga lodi? Okay, meron itong hill launch assist with rollover mitigation, electric parking, yun yung pinakita ko kanina. Okay, traction control, tsaka child seat Isofix anchors, no? Kanina kasi medyo nabanu lang ako ng konti sa features ng kanyang audio, no? I don't know kung nasaan yung kanyang talaga eh. Yung kanyang tawag na ito. Yung kanyang driving mode. Di ko mahanap, lodi. Ako, ano ba to? Uy, ay na yata to. Okay, wait. Phone, owner's manual. Ayan. Apple CarPlay. Okay, sounds. Kinalikot ko na para sa inyo, mga lodi. Maraming ano rito eh. Maraming pinipindot. Ayan. Connectivity, software updates, body mode, driver assist. Okay. I think dito yun, lodi. Nakalagay yung kanyang driving mode. Oo. Dito yon, hindi rito. Kasi pipindutin mo yata to. Ayan. Mga. Yun! Hi! Tapos, wait. Normal. Okay. Isa pa. Wait. Normal. Echo. Tow haul. Slippery. Normal. Normal. Echo. Tow haul. 4, lodi. Ayan. O, pasensya na kayo ha. Medyo nabano ako dito, mga lodi. Ayan. Anyway, as you can see, at least nakalikot natin kahit papaano, mga lodi. Okay? So guys, sakaling buying po kayo ng bagong Everest, okay, kontakin nyo lang po ako, mag-message po kayo sa video ito, or i-follow nyo ako sa aking Facebook page, The Car Loan Expert. Okay? Like I said, kung sakaling ma-release po natin ang unit this month, maybe by next month, as long na in-house financing, ililibre ko po kayo ng free quality dashcam. Okay? Thank you for watching kay The Car Loan Expert.